hindi pa eka, parasangan ng Diyos ang mga korap, ang mga holdapper, kidnapper, at mga mamumatay ng tao. Bakit hindi sila nabuo ng sakit o malubhang karamdaman sa halip na mga inosenteng tao? Sa ating Ebanghelyo ngayon ay may kasagutan. Una, hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kasamaan. Di ba madalas nating marinig, ang Diyos ay lubos na mabuti. Mabuti ang mga binhing iniyasik na may-ari ng triguhan. Ganito ang mukha ng Diyos na ipinakikilala sa atin ni Jesus sa bagong tipan. Hindi niya hangad ang mapahamak ang mga makasalanan. Sa halip, hinahanap niya ang mga ito, sinasamahan at pinatatawad. Kaya nga madalas punahin ng Panginoon ang kanyang mga kritiko dahil madalas siyang nakikita kasama ang mga itinuturing na makasalanan ng kanyang panahon. Si San Mateo, at kayo nandiyan din ang mga prostitutes, di ba? Ito yung madalas kasama ng ating Panginoon at marami pang iba. At madalas din kasama ang mga bata at mga dukha na itinuturing na maliliit at walang boses ng kanyang panahon. Kaya magkagayon man, walang pagkamuhing nabuo sa puso ng ating Panginoong Jesus. Ang turo ni Jesus ay pagpapatawad at pagtitimpi. Ang Diyos ay mapagtimpi. Hindi niya ninanais ang kamatayan ng mga taong makasalanan, ngunit ang kanilang pagbabalik loob. Diba sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo, hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang kanihan. At doon lamang niya paghiwalayin ang mga mabuti sa masama, na kung saan ay susunugin ang masasamang damo at itipunin naman sa kamalig ang trigo. Kaya bakit nga ba may kasamaan sa mundo? Ang nilikha ay parang isang taniman. Tinaniman ng mabuting punda, pero may mga tumubong mga damo. Nayaan muna na sabay tumubo, pero sa panahon ng kanihan ay doon hihiwalay. Ano daw yung pinagkaiba? Nung trigo pala, kapag hitik na hitik sa bunga, yumuyo daw yan. Parang nagpapakumbaba. Samantalang itong damong ito, kapag dumami yung bunga niya, may habang talagang pinamamalaki niya yung kanyang bunga. Hinahayaan na sabay mabuhay upang maliwasang madamay ang tanim kung ang mga damo ay puputulin. Kaya na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya ninanais yung ating kapakawakan. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Na kung tutusin, di ba? Siya na din yung gumagawa ng paraan upang tayo magbalik loob sa Kanya, di ba? Nung isang ilang araw na nakakaraan, may nagtanong ko sa akin, sabi niya, Father, bakit po ba minsan ay parang nawakan na daw siya ng ganang magdasal, minsan yung pati daw yung pag-rosaryo, at kahit po minsan yun, yung pagsisimba talagang nawakan lang siya ng gana. Wala naman siyang sinabing dahilan. Pero sabi ko, kung yan ang nararamdaman mo, yung bang spiritual dryness na tinatawag natin o yung asidya, sa parang wala kang gana magsimba, wala kang gana magdasal, o kaya kahit yung mag-rosaryo, nawawalan ka ng gana. Ituloy mo na. Kasi yan ang tukso sa atin. Iba yung tukso sa atin ng demonyo eh. Ang ginagawa ko ng demonyo sa atin ay tinutokso lamang tayo. Kapag tumugon tayo sa tukso, dito po ito nagiging kasalanan. Sabi ko, ipagpatuloy mo lang ang magdarasal. Iba ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Iba ang kanyang pamatayan sa ating pamatayan. Iba siyang magmahal sa atin. Hindi tayo kailanman susukuan ng Diyos. Mananatili siyang nagtitiyaga sa atin sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Hihintayin niya tayo magbalik loob at magbago. Ang tao rin ay maaaring maging sanhi ng kasamaan sa mundo. Ang kasamaan po, bukod sa panlulukso ng demonyo, ay maaaring magmula sa puso ng bawat tao dahil sa maling paggamit ng kanyang kalayaan o yung freedom. Kaloob ng Diyos, ito sa atin na itong freedom na ito. Ang nakakalungkot po hindi sapat na likas tayong malaya at maaari natin gawin ang nais o yung gusto natin. Baka kadalasan na nagigigat, ako, malaya ang gawin kung ano gusto ko. Kaya lahat ginagawa. Malaya ang gawin ito, kaya gagawin ko. Malaya akong pumatay ng tao, kaya gagawin ko. Malaya akong uminom ng mga anak o mga ano na yan, gagawin ko yan. Ano yan?
nakikita yung linya na pumipigil sa atin, di ba? Sa kabila ng kalayaan, meron tayong responsibilidad, lalong-lalo na po sa ating kapwa. Dapat pa rin isaalang-alang ang kabutihan ng iba ng ating sarili, sa ating pagpili, at mga desisyong ginagawa araw-araw. Kaya, paano nga ba naahaluan ng mga masasamang damo ang ating mga puso? Kapag tayo po ay nagtatanim ng galit o ng sama ng loob. Yung bang minsan na parang pag tinakausap mo, puro na lang hinalapitan, puro na lang sama ng loob yung kukwento sa iyo. Hindi man lang makapagkwento ng magandang bangkay, na nararanasan niya sa kanyang buhay. Nagbubunga ito ng inggit at pagnanasa kung ano ang meron sa iba. Kaya po, maganda paalala sa atin mga kapatid, manatili tayong konektado sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita at pagpapatibay ng ating buhay panalangin. Simulan natin yung buhay panalangin, di ba? Lalo na yung mga altar server, nagiging halimbawa kayo sa mga kabataan lalaki. Ipakita natin na kahit mga simpleng bahay lamang, pinapahalagahan natin itong mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. Pinakikita natin, lalo na sa mga kabataan, sa mga nagsisimba, na mayroon tayong makikita magandang halimbawa sa ating simbahan. Dahil kapag konektado ka, mamumunga ka. Kapag konektado ka, epektibo ka sa buhay. Bilang kapawakas, meron isang kwento. Sabi ng guro sa kanyang mag-aaral. Sabi ng guro, sa ating puso, may dalawang asong gubat na parating naglalaban. Ang isa ay mabuti at ang isa naman ay masama. Tanong ng estudyante, ma'am, sino po ang nagtatagumpay sa labanan? Ang mabuti ba o ang masama? Ang sagot ng guro, depende kung sino ang madalas mo pakainin. Siya ang magtatagumpay. Yan po mga kapatid na sa ating buhay pananampalataya. Sino ba yung madalas natin pakainin sa ating buhay espiritual? At ano ang itinatanim natin sa ating mga puso? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.